pa rin hanggang ngayon ang mga garapata. Pero may gusto akong isigit isa pa. May isa pang gustong iyak ng iyak, hindi niya matanggap. Isa pa. At ito'y may dugong kwanto, may dugong digong to. Ito pakinggan natin. Last na hirit na to, Mabsat. Sorry sabi ko kanina last. Pero ito na pinaka-last, promise. Ito na. Punta tayo kay Attorney Enzo Recto, Mabsat. Pulong, panic mode sa pagiging ombudsman ni Rimulya dahil usigin na silang lahat na mga galamay nila. Ito na. Punto by punto. 9 minutes lang to, Mabsat. Pagbigyan nyo na ako. Last to. Pinaka-last. Bago tayo mag-lunch break. Okay, Pulong. Kamusta ka na, Pulong? Eto na, papasukin. Attorney Enzo Recto, mga Absat. Dahil may sinasabi itong si Pulong na nambugbog ng isang bugaw. Wala nang maraming paligoy-ligoy pa. Diretso na. Punto. Sa puntong diretso tayo. Punto. Pasok, Attorney Enzo. Dito tayo kay Pulong Duterte. O siyempre, nakarating na sa mga Duterte ang balita na si Boying Rimulya na ang bagong ombudsman. Ay siyempre, hindi rin nila gusto yan. Malamang. Alam naman natin kung ano-ano ang ginawa ng kampo ng mga Duterte. Katulong si Amy, si Atty. Topacio, si Atty. Torion, si Marcoleta, si Marcoleta. Lahat na ng hakbang ginawa nila. Mapigilan lang si Rimulya na maging ombudsman. Kasi alam nila na talagang hindi sila sasantuhin ni Rimulya. Kung si Rodrigo Duterte nga na dating presidente ay isinurrender sa Interpol at sa ICC, pinadala sa ICC, ay sila pa kaya? Kaya alam nila yan. Kaya lahat naman ng hakbang, lahat ng maniobra ginawa nila para lang wag maging ombudsman si Rimulya. Kaya lang talagang desisyonado rin si Rimulya. Alam rin kasi ni Rimulya na talagang siya naman ang gusto ng presidente na maging ombudsman. Narangan tayo. Guys, sa mga hindi pa nag-like dyan, like and subscribe po tayo. Kaya sa wakas, sa huli, nanaig pa rin si Rimulya. Sabi nga, pagkahaba-haba man daw ng prosesyon sa simbahan din ng tuloy, kahit ano pa man ginawa nila Amy, nila Baste, nila Topacio, nila Marcoleta, lahat sila nagtulong-tulong, lahat ng paraan ginawa nila. Pero pa rin, na-appoint pa rin si Rimulya. So ngayon, ang reaksyon ni Pulong Duterte, maiksi lang, pero ganito ang laman ng kanyang reaksyon. Mga kabunyog, mga kababayan. Ang reaksyon ni Pulong Duterte, sabi niya, sige, banat, Attorney, banat. Post niya actually ito sa kanyang FB ata ito. Ayakin Congressman mo. Paulo Pulong Duterte. Sige, Statement banat. on the appointment of Boying Rimulya as ombudsman. Statement yan pero ang iksi-iksi lang naman. Sabi niya, it makes sense. Sa dami ng problema ng mga nakaupo ngayon, kailangan nila ng lahat ng tulong na makuha nila para mapagpan sila. Even at the cost of making a mockery of our Constitution. God bless the Philippines. So, sa sinabi na yan ni Pulong Duterte, ang pinupunto ni Pulong Duterte, na kaya in-appoint si Boying Rimulya para protektahan ang mga Marcos, yung mga nakaupo ngayon. Siyempre kasama na siguro si Romualdez. Mintik. So, ang sinasabi ni Pulong, kaya in-appoint si Boying Rimulya, protection. Kailangan nila na mapagpan daw yung mga pinaggagawa nila Marcos at nila Romualdez. So, ito daw yung sa dami ng problema ng mga, siyempre, ang mga tinutukoy niya diyan yung mga katiwalian ngayon. At ang pagkaka-appoint ni Boying Rimulya ay para pagpan yun. Kaya lang, ang komentaryo ni Pulong dito, ni Pulong Duterte, ginawa daw itong pagkaka-appoint kay Rimulya kahit na sinagasaan o binastos o mockery
pinaglaruan ang konstitusyon. Ang tinutukoy nila diyan, yung madalas ding ang tinutukoy niya diyan ni Baste ay ni Pulong, yung sinasabi ni Aimee na hindi na raw nirespeto ang konstitusyon, kasi dapat daw ang ombudsman ay independent, at yung mga batas daw, rule of law, hindi na sinunod. Kasi dapat hindi naman nabigyan ng clearance ng ombudsman si Remulla kasi mayroon itong kaso. Tapos, ang nagperma daw sa mga dokumento ni Remulla, yung ombudsman lang, hindi na pinirmahan ng iba. Ano pa bang mga sinasabi nila, Aimee? Kung anong issue nila kay Remulla. Kaya yun ang sinasabi ni Pulong dyan na mockery of the Constitution. Kumbaga, hindi, sinagasaan na. Ginawa ang lahat, sinagasaan yung mga batas. Hindi sinunod yung mga batas. Anyway, karapatan ni Pulong yan na mag-express siya ng ganyang pagtingin. Pero, actually, ang tingin natin dyan, ang sinasabi kasi ni Pulong, ilinagay si Remulla para protektahan sila Marcos at sila Romualdez. Siyempre, yun ang inaano niya. Pero hindi yan. Mas tingin ko, mas hindi pa yan ang pangunahing purpose niyan. Mas tingin ko dyan, ang pangunahing purpose niyan, pagalawin yung kaso laban sa mga Duterte. Kasi maraming kaso sa mga Duterte at sa mga galamay nila na hindi naman gumalaw. Dahil sa Kasi ombudsman. nung panahon ni Martires, pinotektahan ni Martires ang Duterte. Tama. Pero dito sa tingin ko, mas ang pangunahing magiging papel ni Remulla, paghabol ng mga kaso sa mga Duterte. Kasi hindi nga gumalaw nung panahon ni Martires. So papagalawin nila yan ngayon. Kung mayroon mang dahilan, yung sinabi ni Pulong na para protektahan ng Marcos at Romualdez, siguro sekundaryo yun. Pero sa tingin ko sa ngayon, ang mas magiging pangunahin na papel ni Remulla, pagalawin yung mga kaso laban kila Sara at sa mga kampo ni Duterte. Kasi nga, namayagpag ang Duterte, hindi gumalaw yan sa ilalim ni Martires bilang ombudsman. Yun ang nakikita natin dyan. Kaya, Yuki Sawaki, shout out. Alam ni Pulong yan na yung mga halimbawa, yung kaso nilang dalawa, silang magbayaw ni Manscarpio, magalaw na ngayon yan. Yung mga kaso ni Bongo ng mga plunder, marami yun. Meron ka bang the one that got away? Mabibwisit talaga sila dyan, attorney, no? Kasi ito na, dahil si Remulla nandyan, nako po, problemado silang lahat. Maraming kaso ng plunder penal kay Bongo, hindi naman gumagalaw. O ngayon, gagalaw na yan. Kaya, malamang. Yung sinasabi ni Pulong na linagay si Remulla para protektahan ang sila Marcos, mali. Totoo yun. Pwedeng bahagi yan ng plano. Pero mas pangunahin siguro pag-sampa ng mga kaso. Dapat magumalaw yung mga kaso laban kila Sara, kila Pulong, at sa mga Duterte at sa mga galamay niya. Kasi hindi nga pinagalaw ni Martires. Hindi nga pinagalaw ni Martires. Yun nga yung problema kay Martires. Ang ginawa ni Martires, protektahan ang mga Duterte. Ay kailangan yung mga halimbawa yung mga kasong mga nagawa ng mga Duterte, dapat gumulong yun ngayon. Dito yan gugulong sa ilalim ni Remulla. Asahan. Yan yung diyan. Tama. Kaya lang yan. Yung sinasabi na yan ni Pulong, yung reaksyon niya na yon. Siyempre, nila na walang nangyari sa kanilang mga ginawa. Lahat ng paghadlang nila na wag ma-appoint si Remulla bilang ombudsman, walang nangyari. Ayan, haharapin nila ito ngayon. Bunyog! Salamat, Attorney Enzo. Guys, sabi ko maglasa tayo, no? Pero may breaking news just now. In few minutes, 2 minutes, 3 minutes. Ipakita ko na tong breaking news, Mabsat, ha? Para isasama ko sa ikakat ko to. Dali lang. Ito, breaking news, Mabsat, no? Breaking news! 5 minutes ago, mga kakabsat. Ito po, naghain na po, mga kakabsat. Sino ang naghain nito? Chairman Justice Andrea
Reyes, retired. Chairman ng ano to? Chairman ng Independent Commission for Infrastructure, ICI, mga kapsat. Gayon lang, October 8, 2025. Honorable Crispin Remulla, Secretary of Justice, Department of Justice, Padre Con, subject, urgent request. Ito na yung huling gagawin ni Remulla bilang DepEd Secretary, bilang DOJ Secretary. Urgent request for the issuance of the Immigration's Lookout Bulletin Order. Nako, ito na mga kapsat. Agoy! Dear Secretary Remulla, by virtue of the power vested upon the Independent Commission for Infrastructure, or ICI, and the pursuant to its mandate under Section 2 in relation to Section 3 of the Executive Order Number 94, the ICI seeks assistance of the Department of Justice, DOJ, that requests the issuance of an Immigration Lookout Bulletin Order, or ILBO, against the following individuals. Ngayon, sino itong mga following individuals? Nangunguna, Congressman Ferdinand Martin Romualdez Sr. Number 2, Senator Francis Joseph Cheese Escudero. Number 3, Jinggoy Ejercito Estrada. Number 4, Ramon Bong Revilla Jr. Number 5, Mayor Maria Lourdes Binay. Naku, pati si Binay kasama. Number 6, Commissioner Mario Lipana. Number 7, Marilio Lipana. Number 8, Undersecretary Guyver Olyavar. Ito yung yung Undersecretary ni DepEd. And then Serlene Villa, Maynard Ngu, Congressman Ramon Romulo, Congressman James Jojo Ang, Congressman Patrick Michael P.M. Vargas, Congressman Juan Carlos Arjo Atayde, yung asawa ni Maine. Agoy! Congressman Nicanor Nicky Briones, Congressman Marcelino Marcy Teodoro, Congressman Florida Rida Robes, Congressman Eliandro Jesus Madrona, Congressman Benjamin Benji Agarao, former Congressman Florencio Gabriel Ben Noel, Congressman Leody Ede Tariela, Congressman Reynante Rayman Arrogancia, former Congressman Martin Rillo, Congressman Teodorico or Teodoro Generesco Jr., Congressman Antonieta Eduela, Congressman Dean Asistio, Congressman Marivic Copilar, District Engineer Lloyd Abusa, Bogs Magalong. Ba, may Magalong pa. Engineer Magalong, District Engineer Ramon De Vanadera, District Engineer Johnny Protesta, District Engineer Arturo Gonzalez Jr. An initial investigation with the cooperation with operation of relevant coordination agencies on DPWH officials and key officers of a certain construction companies allegedly involved in ghost project and on substandard implementation of flood control project, mga kabsat, which is a matter under inquiry by the commissions, puts the subjects in relevant positions that operates to make him an inevitable personality during the fact findings process. The timely issuance of the ILBO is of utmost necessity to enable the commissions to proceed without delay and to hold those liable accountable to the Filipino people. In addition to the issuance of the ILBO, may we further request that the Bureau of Immigration be instructed to immediately inform the Commission for another law enforcement agency of any information regarding the impending travel of the subject. Agoy! Nako po! Hindi sila makakatakas sa Pilipinas. Should there be a clarification or foregoing, please do not hesitate to contact Attorney Rufino Samuel Marco Mantos III.
he may be reached through his email address. Ito, yung email address. Yours truly, Justice Andres B. Reyes, retired chairman. Ito na mga kabsat, nako po, huling gagawin ni Secretary Boying bilang DOJ Secretary. Nako po. Paano ba yan? Paano ba yan mga kabsat? Nako po, malaking problema na naman sa kanila to. Meron pang hirit bago na ako. Mas malaking problema ang harapin nila pag nasa ombudsman na si Rimulya. So ayan mga kabsat, yan po yung breaking news. Kalalabas lang po, fresh na fresh mga kabsat. So again, thank you very much. Mag-lunch break na tayo dahil gutom na si Maestro. Again, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Maraming salamat sa ating mga kasama dito. Siyempre, suporta natin kay Michael Pangan, Mintik Edward Lachica, Antonio Marcos, sino pa mga nandyan? Maki Kwan, Yolanda Yamada, Yuki Sawaki, sino pa mga nandyan? Lady Jor, Katkat, sino pa? Maki Kwan, sino pa ba mga bago dyan? Joy Cabrera, Leonardo Ansag, Tommy Serafors, Cora Vidal, Ninita Vlog, Jenny Ramos, sino pa mga pumasok kanina? Aurelia Odenya at sa lahat po, maraming salamat. Good afternoon, happy lunch. Naamoy ko na yung lunch ko, Babsat. Pinikpikan. Native pinikpikan ng Cordillera, Babsat. Maraming salamat. Ma'am Eva, shout out. Happy lunch. Corazon Duyugon, shout out po. Alright, lunch break muna tayo, Babsat. Nako po, magsisiya ka dyan magarapat. Hanggang sa muli, kita-kits tayo sa ating next live stream. Paalam, Maestro Paul TV, signing off. Bye-bye.